Kami ang doktrine ng PSRT-1P. Ako ang inyong news number 1, Mark Devil Maki, pumapaldo sa larangan ng balitan. Ito ang aming news presenter 1, Virginia Flores, news presenter 2, April Sanchez, news presenter 3, Princess Bentoy, showbiz presenter, Erin Janga, weather presenter, Jamela Reponte, at ang aming interviewer, Jessica May Aragon, and last but not the least, our news presenter number 6, Gabi Queen Indaran, and news anchor 2, Hannah Jane Taipin. Sentro ng impormasyon, saan mang lokasyon, sentro ng katotohanan, at mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang Global Radyong Balita. Miyerkules, ika-14 ng Mayo, taong kasalukuyan. Ang oras ay alas 4 ng hapon. Mula rito sa bulwagang pambalitaan ng Global Radyong Balita. Ako po si Mark Devil Maki. At ako naman po si Hannah Jane Taipin. Ito ang mga nagbabatang balita. Pamalaang panlalawigan ng Davao del Sur ay nagsagawa ng isang medical mission sa Barangay 3 de Mayo, Digo City. Barangay Gymnasium sa Payapi Padada, muling nabukas. Pilipinas nakilahok sa pandaigdigang negosasyon sa Kalakalan. Mga overseas Filipino workers, nagbigay ng kontribusyon sa ekonomiya. Pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga bansa dahil sa ekonomiya at teknolohiya. Pandaigdigang pagtutulong tungkol sa climate change, idinaos. Mainit na panahon at sa amihan sandoan inaasahan ngayong linggo. Alden Richards simula na sa kanyang pilot training. Winwin Marquez humahot ng award sa Miss Universe Philippines 2025 prelims. Women's futsal team nasa China na para sa Asian Cup. Ito ang Global Radyong Balita. unang-unang bagong-bago Sa inyong mga radyo. sa buong pwersa ng Global News Network. Global Radyong Balita, alas 4 ng hapon sa inyong mga radyo. Daluyan sa panatotoong isyu ng bayan. Mula sa Digo City, sumasa yung papawid sa sulok man ng mundo. Global Radyong Balita, pinatibay, pinalawig, Pinalakas. ito ang Global Radyong Balita. Para sa balitang lokal, ika-25 ng Abril taong 2025, ang pamalaang panlalawigan ng Davao del Sur ay nagsagawa ng isang medical mission sa Barangay 3 de Mayo, Digo City. Ibalita mo, Virginia Flores. Lahat ng residente ng Barangay 3 de Mayo at mga kalapit na lugar ang nakinabang sa libreng serbisyong medikal na handog ng pamalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Medical at Veterinary Mission ng Davao del Sur Provincial Hospital o DSPH. Ang aktibidad ay ginanap sa Every Home Gymnasium. Nakaloob ang medical mission ng libreng serbisyong medikal, dental, optical at maging mga basic surgical services. Kasabay nito, nagbigay din ng serbisyo ang Provincial Veterinary Office tulad ng mga bakuna para sa mga hayop at mga konsultasyong veterinaryo. Para sa Global News Network, Virginia Flores, nakatutok, Global Radyong Balita. Samantala, ang Barangay Gymnasium sa Payapi Padada ay muling nagbukas matapos itong ipaayos sa pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur. Ibalita mo, April Sanchez. Pinangunahan ni Gobernador Ebon Ronya Gatas ang pagpapasinaya at pagpapamahala ng nasabing infrastruktura na nagkakahalaga ng 2.5 milyong piso. Saksihan sa nasabing kaganapan noong ika-29 ng Abril 2025, sina Board Member Carmelo Diaz Santos III, Padada Mayor Brasher Guerrero, iba pang mga lokal na opisyal, at ang masayang mamamayan ng Piyapi. Ang bagong renovasyon ng gymnasium na ito ay tiyak na magiging sentro ng mga aktibidad at pagtitipon sa Barangay Piyapi Padada. Ito ay isang magandang halimbawa ng mga proyekto na naglalayong mapabuti ang buhay ng ating mga mamamayan. Mula sa Global Radio Balita, April Sanchez, patuloy ako maghahatid ng mga balitang nagbibigay inspirasyon. Mula rito sa aming bulwagan, Global News Network. Global Radyong Balita, magbabalik! Uy Marco, nakapili ka na ba ng iboboto mo para sa gobernador ng ating bayan? Siyempre naman mo rin. Doon tayo kay Sir Plong-Plong. Ako, malaki yung magbigay ng dato. Naku Marco, pagdating sa pagpili kung sinong namumuno sa bayan, doon tayo sa subok na at mapagkakatiwalaan, hindi lang yung mayaman lang. Huwag kang magpadala sa pera nila, kaya iboto ang karapat dapat, piliin niyo ang matapat na sa boto mo ang kinabukasan ng bayang ito.
Paalala, maging responsable sa pagboto. Piliin ang tapat at tamang kandidato dahil kinabukasan ng lahat ay nakasalalay sa kamay mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Global Radyong Balita, nagbabalik, nag-uulat, Naglalahad. Para sa Balitang Nasyonal, Pilipinas lumahok sa mga pandigdigang kalakalan. Ating alamin kay Princess Bentoy. Ang Pilipinas ay aktibong nakikilahok sa iba't ibang negosasyon sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Ang layunin nito ay upang mapalakas ang ekonomiya ng bansa, makakuha ng mas maraming oportunidad sa merkado at maprotektahan ang interes ng ating mga lokal na industriya sa harap ng global na kompetisyon. Ako po si Princess Bentoy, nag-uulat para sa lahat. Samantala, mga overseas Filipino workers patuloy na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya. Ilahad mo, April Sanchez. Ang ating mga kababayang OFW ay patuloy na nagpapadala ng malaking halaga ng remittances na halagang bahagi ng ating ekonomiya. Ang kanilang pagtatrabaho sa iba't ibang bansa ay isang malinaw na manifestasyon at globalisasyon sa larangan ng paggawa. Nagbabalita, April Sanchez para sa Global Radyong Balita. Sa susunod, ating makapanayam ang isa sa mga OFW. Global Radyong Balita, magbabalik. Mga kababayan, pagod na ba kayo sa init at hirap ng maghapong trabaho? Gusto niyo bang makatikim ng tunay na sarap ng prutas na galing mismo sa ating bayan? Ito na ang Gigo Sweet Mangoes, ang pinakamatamis at pinakamasarap na mangga na inyong matitikman. Binhi pa lamang, inalagaan na ng gusto ng ating mga lokal na magsasaka. Garantisadong sariwa, natural at walang halong kemikal. Hindi lang panghimagas, ang Gigo Sweet Mangoes ay puno rin ng vitamina at mineral na nakabubuti sa inyong kalusugan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Bisitahin na ang pinakamalapit na palengke o kaya'y direktang bumili sa ating mga lokal na magsasaka. Suportahan na natin ang ating sariling produkto. Gigo Sweet Mangoes, tamis na galing sa ating lupa. Mula sa ating bulwagan, Global News Network. Global Radyong Balita, nagbabalik. Ating makakapanayang isa sa mga OFW si Aling Susan, isang OFW na nagtatrabaho bilang isang domestic helper sa Canada sa loob ng 8 taon. Aling Susan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Magandang araw po sa inyo, Aling Susan. Magandang araw din po sa inyo, Mark at Hannah, at sa mga nakikinig, salamat po sa pag-imbita. Malaking tulong ang remittances ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas. Ano po ang nararamdaman ninyo sa tuwing nagpapadala kayo ng pera sa inyong pamilya at sa pag-alam na nakakatulong kayo sa ekonomiya ng bansa? Napakasaya po ng pakiramdam ko sa tuwing nagpadala ako ng pera sa Pilipinas. Alam ko pong malaking tulong ito sa aking pamilya at nakatulong din ako sa ekonomiya ng bansa. Para po sa akin, ito ay isang paraan ng pagmamahal sa aking bayan. Isang paraan para maibalik ang biyaya na natanggap ko mula sa Pilipinas. Isang paraan para makapag-ambag sa pagulan ng aking bansa. May mga pagkakataon po ba na nakakaramdam kayo ng pagod o pagkagusto sa inyong pagtatrabaho sa ibang bansa? Paano ninyo ito nakaharap? Oo naman po, may mga panahon na pagod na ako at may mga oras na gusto ko na lang umuwi. Pero iniisip ko po ang aking pamilya at aking mga pangarap para sa kanila. Iniisip ko rin po ang aking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang pag-iisip na ito ang nabibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kapwa ninyong OFWs at sa mga Pilipinong naninirahan sa Pilipinas? Ang mensahe ko po sa aking mga kapwa OFW ay huwag po tayong sumuko. Magtiis po tayo at magtrabaho ng mabuti. Ang ating pagsisikap ay may malaking halaga, hindi lamang para sa ating mga pamilya, kundi para na rin sa ating bansa. At sa mga Pilipino sa Pilipinas, sana po ay suportahan ninyo kami sa aming pagsisikap. Sama-sama po tayo magtulungan para sa ikaunlad ng ating bayan. Napakagandang mensahe po yan, Aling Susan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng iyong karanasan at damdamin. Sana po ay nagbigay inspirasyon sa ating mga kababayan ng iyong kwento. Walang anuman po. At yan ang ating pakikipanayam kay Aling Susan. Muli ako si Marty Belmaki. At ako naman si Hannah Jane Taiti. Mula rito sa aming bulwagan,
Global News Network. Global Radyong Balita. Magbabalik! Napansin niyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto niyo rin pumuti sa dinami-dami ng mga Avoni soap na makikita niyo sa groceries. May isang namumukod-tangi Avoni soap mula sa Avoni Company. Hindi lang papaya extract ang ingredients nito, meron ding vitamin B3. Makikita ito sa mga mamahaling mga serum na pila na nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang Avoni soap is clinically proven na nagpapaputi in as early as 7 days with regular use. Avoni puti with Avoni Pass yung Avoni soap. Avoni soap, mag-sport sila na ang dating mo. Mabibilis ang sulokban ng mundo. Global Radyong Balita, nagbabalik, naguulat. Naglalahad. Para sa balitang international, tumaas ang tensyon ng bawat bansa dahil sa ekonomiya at teknolohiya. Para sa detalye, Virginia Flores, iulat mo. Sa gitna ng patuloy na pagbabago ng global na merkado, ang Pilipinas ay hindi nagpapanguli. Nakilahok tayo sa iba't ibang kasunduan sa kalakalan na may layuning palawakin ang ating mga oportunidad sa ibang bansa. Layunin din itong maprotektahan ang ating mga lokal na negosyo at industriya mula sa matinding kompetisyon. Ngunit hindi lamang puro benepisyo ang mga negosasyong ito. Mahalaga rin na maingat tayo mag-obserba at mag-analisa upang matiyak na ang mga kasunduang ito ay tunay na magkikinabang sa ating mga mamamayan at hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ating mga lokal na industriya. Patuloy na sinusubaybayan ng pamalaan ang mga implikasyon ng mga negosasyong ito upang matiyak ang proteksyon ng ating mga manggagawa at negosyante. Ang aktibong pagkikilahok ng Pilipinas sa mga pandaigdaigang negosasyon sa kalakalan ay isang positibong hakbang tungo sa isang mas maunlad na kinabukasan para sa ating ekonomiya. Patuloy nating abangan ang mga susunod na pag-unlad at ang magiging epekto nito sa ating bansa. Muli, ito po si Virginia Flores para sa Global Radyong Balita, nag-uulat. Atin na mga alamin ang pandaigdigang pagpupulong tungkol sa climate change. Para sa detalye, ating Kwet Hindanan, ibalita mo. Isang mahalagang pagpupulong ang iginaos kamakailan kung saan tinalakay ng mga lider ng iba't ibang bansa ang mga hakbang upang labanan ang climate change. Sa pagpupulong na ito, iba't ibang panukala ang iniharap mula sa pagbawas ng carbon emissions at pag-iwas sa deforestation hanggang sa pag-invest ng mga renewable energy sources na pagkasunduan din ang pangangailangan ng mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng mga bansang may kaya at umuunlad na bansa upang matiyak na ang lahat ay may pantay na oportunidad na makibagay sa mga epekto ng climate change. Hindi madali ang pagluta sa isyong ito. Kinakailangan ng malawakang pagbabago sa ating mga sistema at gawin. Ngunit ang pagpupulong nito ay nagpapakita ng pag-asa, isang pag-asa na pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Maiwasan natin ang pinakamalalang epekto ng climate change at mapanatili ang kaligtasan ng ating planeta. Ang pagpupulong na nagbibigay diin din sa kalahagahan ng pagbabahagi ng teknolohiya at kaalaman sa pagitan ng mga bansa. Ang pagtutulungan ay susi sa paggamit ng mga ambisyosong layunin sa paglaban sa climate change. Ang bansang may mas advanced na teknolohiya ay may pananagutan na tulungan ang mga bansang nangangailangan ng suporta upang maprotektahan ang kanilang mga komunidad mula sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Ito lamang po ang ilan sa mga mahalagang puntong tinalakay sa pagpupulong. Ating patuloy na subaybayan ang mga susunod na hakbang at ang pagpapatupad ng mga napagkasunduang plano. Muli, ako po si Abby Queen Indanan, nag-uulat para sa Global Radyong Balita. Iyan ang mga balitang international. Kami ay magbabalik para sa iba pang balita. Hello mga kabataan ng Digos! Gusto niyo bang manatiling konektado sa buong mundo? Kailangan niyo ba ng mabilis at maasahang internet para sa inyong pag-aaral, online games at social media? Ito ang Digos Connect Fiber Internet, ang pinakamabilis at pinakamurang fiber internet connection dito sa ating bayan. Walang buffering, walang lag, puro smooth sailing online experience. Sa Digos Connect, hindi lang kayo konektado sa internet, konektado rin kayo sa mga kaibigan, pamilya, sa buong mundo at sa jowa mo. Kaya magpa-pro na sa Digos Connect Fiber Internet. Bisitahin ang aming opisina sa Barangay Zone 2, Digos City o tumawag sa 0912-500-9314. Digos Connect Fiber Internet, ang mundo nasa iyong kamay.
nangurog na ko doy. Global Radyong Balita, nagbabalik na buulat Naglalahad. para sa ulat panahon, mainit at maligsangang panahon, mararanasan ngayong linggo. Panibagong search ng amihan, iiral sa Extreme Luzon. Ating alamin kay Jamela Riponte. Inaasahang mararanasan ang mainit at maligsangang panahon ngayong linggo. Sa kabila nito, ayon sa State Weather Bureau, hindi pa nagtatapos ang malamig na panahon dahil sa amihan, kung saan tinatayang iiral pa rin ang humihinang amihan hanggang bukas, araw ng Martes, Marso 11, at posibleng mawala kasama ang shoreline. Mararamdaman muli ang panibagong surge ng amihan sa extreme northern Luzon simula nitong nakalipas na linggo at maaaring tumagal hanggang ngayong linggo. Sa kalagitnaan naman ng linggo, iiral sa buong kapuluan ang humid easterlies o mainit na init ng hangin mula sa karagatang Pasipiko na magdadala ng mainit na temperatura at thunderstorm sa hapon. Samantala, wala namang inaasahang weather disturbance sa bansa ngayong linggo. Sa lagay naman ng panahon ngayong Lunes sa mga lugar sa bansa, kalat-kalat na mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan ang iiral sa Eastern Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Camarines Provinces bunsod ng amihan at shoreline na inaasahang huhupa bukas, araw ng Martes. Karamihan ng lugar sa bansa ay makakaranas ng mainit at malinsangang panahon sa nalalabing araw ngayong linggo. Magdadala naman ang panibagong surge ng amihan ng malamig na panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan sa Cordillera Region at Cagayan Valley sa araw ng linggo. Sa Metro Manila, magiging maaraw at mainit na panahon na may maulap at posibleng isolated thunderstorm sa hapon o gabi sa isa o dalawang araw ngayong linggo. Ako si Jamela Riponte, nagbabalita sa lagay ng panahon. Iyan ang mga balitang panahon mula rito sa aming bulwagan. Global News Network, Global Radyong Balita. Radyong Toto. Radyong Malisto. Bahagya muna nating ihinto ang programa at tayo'y makinig sa mga paalala. Naising, alam mo ba, ang anak daw ni Aling Nena si Lito, nanalo daw sa loto ang bumili ng isla? Naku, totoo ba yan? Kaya pala ang laki ng pinagbago ng bahay nila. Ang gaganda pa ng damit ni Aling Nena, grabe. Aba, anong pinag-uusapan ninyo? Ay, nandyan ka pala ni Nena. Ang anak niyo daw po nanalo sa loto. Naku, chismis na naman yan. Nagtitinda lang naman ako ng kakanin. At ang anak ko nagtatrabaho sa palayan. Huwag kayong maniniwala sa kwentong kutsero. Huwag magpapadala sa mga maling impormasyon. Alamin ang katotohanan bago magtiwala. Ang paalalang ito ay inihahatid sa inyo ng impilang ito. Pambaon ni Bunso sa school, o baka naman pampalakas kay crush, o kaya naman movie night with barkada, i-cheese chips time mo na yan. Based bite-sized chips na overloaded ng cheese flavor. Cheese chips masarap pambaon o pambarkada. Mabibili na sa lahat ng mga suking tindahan at grocery store nationwide. Cheese chips, cheesy sa sarap, cheesy sa strip. Wala pa rin tatalo sa uring. Global Radyong Balita, nagbabalik na buulat. Naglalahad ang mga balitang totoo. Para sa balitang showbiz, Alden Richards sinigawan ng pilot training. Handa na ba siyang mag-take up sa bagong karera? Yan ang chika ni Ern Janga. Inanunsyo ni Alden Richards ang kanyang bagong pangarap na maging piloto at ibinahagi ito sa kanyang Instagram account. Nag-post siya ng mga larawan mula sa isang aviation training center sa Clark, Pampanga at nag-caption na "Reaching New Heights One Flight at a Time." Sa mga larawan, makikita si Alden na nakatayo sa tabi ng Ready for Training sign at nasa loob ng flight simulator na ipinakita sa kanyang mga tagahanga ang kanyang bagong layunin. Agad namang nagbigay ng suporta ang mga fans kung saan isang fan ang nagsabing, "Hope to fly with you in the near future, Captain Fulkerson. Blue skies and tailwinds always." Ilan sa mga kilalang personalidad na naging pilota na rin ay sina Ronnie Liang, Sian Lim at Ian Veneracion. Bukod sa aviation, aktibo rin si Alden sa pagtakbo. Ayon sa isang nakaraang interview, ang pagtakbo ay hindi lang para sa kanyang kalusugan kundi para na rin sa kanyang mental health. Yung running kasi is more than just a sport already. Number one reason niya is for my sanity talaga. Pahayag po iyan ni Alden.
Samantala, inilunsad din ni Alden ang isang fun run event na tinawag na Lights Camera Run upang magbigay ng suporta sa mga Pilipinong filmmaker. Ang fun run ay gaganapin sa May 11 sa Mall of Asia at bukas sa publiko. Ito si Ern Janga, hindi nagpapamiss sa mundo ng showbiz. Samantala, Winwin Marquez humagot ng awards sa preliminaries na Miss Universe Philippines 2025. Yan ang chika na Ern Janga. Humakot ng award sa Miss Universe Philippines 2025 preliminaries si Winwin Marquez. Aabot sa siyam na awards ang nahakot ni Marquez na siyang nag-represent ng Muntinlupa City. Ang mga ito ay kinabibilangan ng Miss Jill Life, Miss Clinic de Paris, Miss Aqua Boracay, Miss Wuling, Miss New Moon, Miss Max, Miss Wendy's, Miss Suen, at Miss Zion Philippines. Kapwa nag-uwi naman ang 4 na awards sina Adisa Manalo ng Quezon Province at Liliana Marie Altuana ng Laguna. Itinakda naman sa Abril 30 ang National Costume Competition habang ang Coronation Night ay sa darating na Mayo 2 sa lungsod ng Pasay. Muli ako si Ern, chumichichat sa mundo ng showbiz. Iba talaga ang isang Alden Richard at Winwin Marquez. Siyempre, isang Winwin at Alden na yan, partner. Mula rito sa aming buwagan, Global News Network. Global Radyong Balita, magbabalik! Mga kababayan, gusto niyo bang suportahan ang ating lokal na kape? Tikman na ang Kape Digos Blend, gawa mula sa pinakamagandang butil ng kape na itinanim at inani dito mismo sa ating bayan. Ang Kape Digos Blend ay may kakaibang aroma at lasa na siguradong magugustuhan ninyo. Perfecto itong inumin sa umaga o anumang oras na gusto niyo. Sa bawat paghigop, malalanghap ang Kape Digos Blend. Mahahanap ang Kape Digos Blend sa pamilihan dito sa Digos. Ipagmalaki natin ang produktong galing sa ating lupa. Kape Digos Blend, ang sarap ng lugar, ang tapang ng Pilipino. Global Radyong Balita, nagbabalik na gulat! Naglalahad ng mga totoong balita. Para sa balitang sports, Pilipinas sa Asian Cup, nasa China na ang ating women's futsal team para sa detalye, Princess Bentoy. Pagmumuna sa China ang National Women's Futsal Team ng bansa ng Pilipinas. Sasabak ang national team sa 2025 AFC Women's Futsal Asian Cup na gaganapin sa Ho China mula Mayo 6 hanggang 18. Kasabay din ito ay inilunsad ng Philippine Football Federation or PFF ang opisyal na pangalan ng futsal team ng bansa at ito ay Filipina 5. Habang ang men's futsal team ay mananatili sa Philippine Men's National Futsal Team. Pangunahan ni Spanish head coach Rafa Marino Rodrigo ay ika-15 miyembro ng Filipina 5. Sa kasalukuyan ay nasa rank 55 sa buong mundo ang women's futsal team kung saan sila ay nahanay sa Group B. Kasama ang world number 9 na Iran, number 11 na Vietnam at world number 29 na Hong Kong. Ang Iran ay naging kampiyon na ng AFC noong 2015 at 2018, habang kasalukuyang kampiyon ng Southeast Asian ang Vietnam. Unang makakaharap ng Filipina 5 ay ang Iran sa Mayo 7 ng alas 11 ng umaga hanggang susunod na makakaharap ang Vietnam sa Mayo 9 at ang Hong Kong naman sa Mayo 11. Princess Bentoy nagbabalita sa larangan ng sport. Ito ay kakapasok lamang na balita. Timberwolves pasok sa second round ng NBA playoffs. Rockets hoy pa sa Cherry kontra Warriors. Ating alamin kay Virginia Flores. Pinasok ng Minnesota Timberwolves ang second round ng NBA playoffs matapos ang 103-96 panalo kontra Los Angeles Lakers sa Game 5 ng kanilang first round series noong April 1. Kumita si Rudy Gobert na nagtala ng playoff career highs ng 27 points at 24 rebounds, habang nagambag si Julius Randle ng 23 points. Nakapagtala rin si Anthony Edwards ng 15 points at 11 rebounds para sa 6 leading goals, na nanalo ng tatlong sunod upang alisin sa kompetisyon sina LeBron James at Luka Doncic sa kanilang unang position bilang magka-teammate. Sa kabila ng pagkatalo, nakakitang bida si Doncic para sa Lakers na may 28 points at 9 assists, habang may 22 points si James at 23 mula kay Roy Hachimura. Ito ang ikalawang sunod na taon na na-eliminate ang Lakers sa unang round ng playoffs. Sa kabila ng kanilang mid-season blockbuster trade para kay Doncic, hindi naging hadlang ang 7 for 47 shooting mula sa 3-point range ng Wolves dahil sa tulong ni Gobert sa loob ng court. Samantala, buhay pa ang playoff groups ng Houston Rockets matapos talunin ng Golden State Warriors.
131-116 sa Game 5 ng kalang serye. Namuna si Fred Banglet na may 26 points, habang si Amy Thompson na may 25 points. Natapat din si Dylan Brooks ng 24 points sa gabi sa lahat ng starters sa Houston ay nagtala ng double figures. Itatakda ang Game 6 sa Verde sa San Francisco kung saan hawak pa rin ng Warriors ang 3-2 series lead. Virginia Flores nagbabalita sa Manolo Sports. Mula sa buong pwersa ng Global News Network, Global Radyong Balita. ito ang mga nagbabagang balita para sa araw na ito. Muli ako si Marty Maki. Ako naman si Hannah Jane Tankin. Ito ang Global Radyong Balita, Radyong Toto. Radyong Malisto. Global Radyong Balita, laging una at laging tama. Hatid namin balitang sigurado, mula sa Global News Network, ito ang totoo. Mananatiling nakaantabay para sa susunod na programa.